Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat, sa patuloy pong nakikinig at sumusubaybay itong aming pong istasyong ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yeah! Ayan, nababay tayo mga kaproks, mga kisno, ang ating pong istasyon, ang ating pong EGMI Online Music Radio. Ito po hindi lamang po, sabi nga, hindi nga lamang po ito para sa music na ating pag-usap at hindi sa nangyayari sa ating paligid at maging sa loob ng simbahan. At napakainam po, napakasarap po ngayon dahil wow, ang lamig. Grabe, ang lamig. Ang lamig mo ngayon sapagkat dito sa Saudi Arabia ay nakakaramdam na po ng temperature ng 5 lang naman, 5, 4, 2, sa iba 0. So, saan kayo birin nyo dati ang Saudi Arabia ay init, lamig, although may lamig pero hindi ganun kalamig na as in lalamig lang. Pero ngayon, matindi. Matindi ang lamig. Kaya sa mga lahat po ng mga nandito po sa Saudi Arabia ay mag-ingat din po. Nung una ay pinag-iingat ko rin po kayo dahil mainit. Dahil nasa labas tayo minsan, kailangan natin may tubig. Aba ngayon, iba na. Kailangan naka-jacket ka, yung comfort ng katawan mo, kailangan naka-doble at yun, kape. Iba na talaga ang ikot ng parang ng mundo ngayon. Dati talaga ay nararamdaman namin dito yung lamig lang, pero ngayon sobra na mapasok parang sa buto na. Minsan pagka papasok ka sa umaga, gigising ka, ay napakahirap na pong gumising, no? At yun nga po ay sa mga tiga Saudi Arabia po na nandito, maging sa kapaligiran ng Saudi Arabia ay ito na po ay napakalamig na po talaga. At saan ka pa? Yung iba nagpupunta pa sa ibang bansa na talagang malamigan. Dito ito na rin, malamig na rin. Tayo naman po kaya naman tayo nagpunta rito sa Saudi Arabia ay para magtrabaho, hindi para hanapin yung lamig. Kung lamig talaga, hindi pumunta ka sa New Zealand, pumunta ka sa Switzerland, hindi sa mga talagang tunay na malalamig na wala na yung tigil na lamig. No? So dito ay nararamdaman, nag-change yung climates niya at talagang kailangan tayo po ay maghanda sa ating pangatawan. Especially nga po ngayon ay kami nga po ay nagpaturok na po ng vaccine, flu vaccine. Kailangan po yon, pero hindi naman ito mandatory. Sa mga nais lamang po magpaturok. At ito naman po hinihikayat ng iba, na especially, siyempre, may mga edad, yan, may mga edad. So, kailangan magpaturok na po. At tayo naman po ay nandun na po sa hustong edad na kailangan po namin na magpaturok na rin para portion na rin naman. Pero sabi ko nga po, hindi po ito mandatory. Hindi po ito pinupus ng company o ninuman na kayo po ay magpaturok. Ito po ay kusa, voluntary lang po natin. Dahil pangangatawanan po natin, kung alam naman po natin na malakas po ang ating pong immune system, hindi naman po sinasabi mahina yung immune system namin dahil nais lang po namin magpaniguro dahil iba-iba nga po yung ang klima rito. Lumalamig, tumataas ang temperature, minsan bumababa, tayo po bumababa, mas tataas na naman. So, yun lang, yun talaga. Nasa Saudi Arabia kayo. So, kailangan gawin mo lang yung mga dapat mo. Siyempre, of course, dapat, kung tayo po iniingatan po natin yung spiritual natin sa ating Panginoon, iniingatan din po natin ang ating at yun naman po yung nais ng Panginoon. Kailangan, ingatan din natin body natin. Hindi naman, pwede nating iasa na lang kay Lord na lang, Lord, protection mo yung body ko. Na layo mo ko sa sakit karamdaman. Kung sinasabi naman ng katawan mo o sinasabi ng sarili mo na kailangan mo magpaturok, kailangan mo mag-ingat, kailangan mo rin talagang gawin. Hindi puro asa na lang tayo sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos naman lagi nandyan Lagi naman na didinggin yung ating mga panalangin o ating dasal, pero gumanap ka rin sa para sa iyo. Yun, no? So, bakit tayo ngayon? Wow, 8 days na lang. 8 days na lang. At malapit na po ang magpasko. Napakainam po talaga na ito yung napakasaya na parang sa lahat ng buong mong of course yung birthday mo, and then pangalawa ito na yung Pasko, tsaka yung darating na paglilipat ng taon ay
talaga pong parang exciting na palaging nag-excite ka na ano kaya mangyayari sa Pasko? Meron ba magbibigay sa akin? Meron ba mag-aabot sa akin na regalo? Diba, yung mga tipong gano'n no? Oops! Ako nga ho pala si Prox Benz. Saan tayo? Yan, dito lang tayo sa gitna. Ay, boba. Hindi, joke lang. Hindi. Ayun sa mga hindi po nakakilala ko nga po si Prox Benz. Yan. So, patuloy. Salamat din nga po pala sa inyo po sa patuloy na pakikinig niyo po sa aming po stasyong ito. At yung po mga sumusubaybay po sa amin pong stasyon sa EGMA Music. Maraming salamat po mga kaprogs, mga kasis. Salamat po. At inyo po yung magagamit po sa inyong pong mga simbahan, pwede sa praise and worship, pwede naman po sa special number. At meron din po kami nakalabas dyan na mga pang Christmas song. Yan po yung himig ng Pasko. Yan. Talagang aking pong namin na pinaghirapan din po yan. At inyo po, ito po para po sa inyo. At sa mga minamahal, especially sa OFW, ng mga nandiyan na nakikinig. At ito po hinihandog namin para po sa lahat. Alam naman po natin na minsan po darating na ang Pasko, kaya baka naman pwedeng patugtugin niyo po yung aming pong Christmas song na yan. Yung marami po yun, Pasko na naman, Pasko sumapit, yan. Nakikita niyo naman po sa album, yung Himig ng Pasko. I-search lang po yun, Himig ng Pasko, EGMI, pasok na po yun, dire-diretso na po yun. At meron naman din po dyan sa mga pumapag-ibig, meron po tayo dyan mga songs na pwede nyo pinapakinggan at tugtog habang kayo ay nagmumuni-muni sa buhay. Yun. Kaya tayo, lagi naman ang mga Pilipino may sa laging mga dramatic yan, yung mga emotion. Pero yung po naman po ay may kahulugan. Yung po mga lyrics na yon na ang inyong pong lingkod ang naglikha at nag-arrange at pakinggan niyo po. Pwede niyo pong kantahin din po yan sa inyong minamahal. At patuloy lamang po tayong sumuporta sa ating pong ginagawa dito po sa EGMI Music. At marami din po yan, mga susunod po yung yung rap music na aking pong pinaplansya pa. Malapit na rin po siya. Meron po mga awitin na lalabas o mga iba rin pong mga lalabas na awitin na English na po. Try ko lang naman mag-English na naman. Pero priority ko po ang OPM. Yan. So mga Filipino music. Talaga original na OPM. Pero try ko lang naman po mga kaprox. Try lang. Baka lang, di ba? At yun ay mapakinggan nyo po mga kaprox, mga kasis. At yun naman po ay inihahandog ko din po sa ating Panginoon at sa inyong program. At yun ay makakasama dito sa ating po mga album doon po sa rap music yon doon. Mapapansin niyo po doon, dadami na po siya, dadagdagan dahil mag-release po kami ng mga bagong mga rap music. Natatandaan ko po kasi yung rap music ay mga kabataan po talaga yung amin pong tinarget para makakanta. Ngayon ay nako, hindi pa. Nasa Pilipinas na po sila at sila nga po ay nandyan si Kuya Ashley, si Kuya Lordy, si Ate Chloe, yung mga paborito mga singers, mga talagang dedicate sila sa kanta. Hindi sa pagkanta, kundi sa pag-rap. Si Ate Bless, yan. At yung isa po ay si Ate Leda, na si Ate Leda ay nandito pa sa Saudi Arabia. So, yun po yung mga nauna, na mga original na mga rap singers. Yan. Pero yung mga susunod, may mga bago na tayong mga singers. But, isa lang naman po ang tinutukoy natin. Yung bigyan ng papuri, parangal ng ating Diyos. At mapakinggan po ninyo yung mga awitin na amin pong inihahandog po sa lahat. Yan. So, yun. So, tayo po yung pumasok po sa ating pong topic. Ito po yung topic mayroon po nakapagtanong din po sa akin na kung meron po bang topic po ba tayo sa araw ng Pasko. Of course, araw ng Pasko eh. So, ito ay pagpapaalala mga kaprox, mga kasis. Ang ginagawa po natin is pagpapaalala, hindi po ito pagpapatama. Kung tinatamaan kayo, boom! Boom! Hindi. Ibig sabihin ay yung nangyayari sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan o sa paligid ay natural naman na nangyayari. Sabi nga, realidad, yung mga nangyayari sa buhay, no? Kaya hindi naman tayo gumagawa ng eksena lang na parang tayo ay nagmamarites lang, no? At ito ay araw ng Pasko. So, ibig sabihin, araw ng Pasko ay kailangan din natin pag-usapan
ano ba yung mga dapat nating paghandaan at dapat nating malaman kapag araw ng Pasko. Yan. Ang title po ng aking pong ibibigay, ito po yung patungkol sa Pasko. Yung, sige lang. Patungkol sa Pasko. Sabi nga po, sa Biblia, mga kaproks, no? Actually, wala naman talaga, wala namang date, walang araw, walang sinabi na December 25 ay manganganak na isa na tagapagligtas. Ay wala naman, December 25, wala namang ganun eh. So bakit nagkaroon ng December 25? So yung time na yon is nakuha lang po natin to sa Catholic na po. Oh, mga kapatid natin, dahil ako po before po ako na born again, ay galing po ako diyan. At namulat po ako noong December 25, araw ng Pasko, yun po yung kapanganakan ng ating Panginoon. But nung tanto ko o napag-aralan o napakinggan sa mga preacher o sa mga nagtuturo, wala naman po December 25 na pinanganak natin po ngayon. Actually, nung pinanganak siya ay tag-init sa labas. So, yun nga yung tatlong hari na tinutukoy ay nagsisiga sila. So, nandun sila, actually, para may ilaw, may ano sila, but hindi ganun kalamig. No, kung ganun kalamig yun, matagal ba sila sa labas? Di ba? Hindi, to be, ano lang naman, ako hindi pa ako ganun sa pagdating sa mga ganitong theory, theology yan. But, para sa akin, based on Bible lang po tayo. At experience, no? At sabi nga, wala naman talagang date na nilagay na December 25 na pinanganak ating Panginoon. Pero dahil nga sa kinagisnan na natin at kinaugalian na December 25 ay yun yung pagsilang ng ating Panginoon, ay ginawa na lang po. Ginawa. Actually, ang Pasko ay hindi yan ay ginagawa yan ng mga dati po na mga pagano. Yan, mga pagano. Ginagawa nila yan pag-aalay sa kanilang ani. So sabi kasi yung sumasamba sila sa araw Yun yun eh. And then parang napagis na lang nila na magdiwang at magsaya nung araw na yon dahil maganda yung kanilang ani at maganda yung mga prutas kasi nga medyo malamig kaya siguro ganun na nga yung maganda yung pag-ani nila at yung pagsamba sa araw. So pagano. So nakuha natin yon sa tradisyon na yon, but hindi ko naman sinasabing kegin naman ni Prox Des. Pasko nga Of course, sabi ko nga sa inyo ay before, sa dami ko po na mini-message dito sa short exhortation natin nito ay pinag-uusapan natin ay lagi ko sinasabi, decision po natin ang bawat isa ang ginagawa natin dito sa mundong ito. Kung ninanais mo mag-celebrate ka, go ahead. Wala namang mawawala dahil celebrate mo. Alam mo, minsan maganda rin naman na sineselebrate natin na inaalala natin yung pagkasilang ng ating Panginoon, pagkamatay ng ating Panginoon, yung pagpako niya sa krus, di ba? Hindi namang masama dahil inaalala natin siya. Pero kung susunod ka sa ginagawa ng pagano, ay mali na po yun. Sanungat na po tayo sa aklat ng Biblia. Sabi ko nga po ay wala naman pong masama kung may mga party dyan, magbigyan ng regalo. Kahit ako nga, tatanggap ako regalo di ba? Magsasayaw ako, magpa-party ako. Bakit? Celebration So, ang akin doon is wag mo ilagay sa isip mo, sa utak mo, sa isip mo, o sa puso mo, yung ginagawa mo ay para doon sa pakikipagkaisa doon sa araw ng Pasko. Kung di ginagawa mo yun, is to celebrate that Jesus Christ na siyang nagtubos sa ating kasalanan. Okay? Napakasimple lang naman po yun. Dapat hindi na natin masyadong palawakin pa ang ating ginagawang. Huwag natin masyadong dikdikin yung mga taong na nagsa-celebrate ng Pasko. Dahil sila naman dumaan naman din sa dating noon at nagbago lang dahil nakakilala tayo ng tunay sa ating Panginoon. Pero tandaan natin na ang ating pong ginagawang ito ay actually as in celebration lang. Misa nga, nagiging maganda to dahil nagkakaroon tayo ng reunion. Yung aking kapatid na si Kuya Jess na umuwi na ng Pilipinas, napanood ko po nga po sa kanya pong post na
sa kanyang kapatid na nagkaroon sila ng reunion. O, di ba? Sana all. Sana all magkaroon reunion. Kaya lang pag reunion, napagastos niya mga prox sa Francis. And sabi nga iba, wala naman ding Christmas tree o Christmas light. Well, of course. Kasi alam niyo, minsan may mga simbahan napaka-sensitibo o napaka-exclusive. No, na pag sinasabing mayroong Christmas light, yun nga, may mga nakakanta-kantahan pa. Parang sinasabi nila, hindi para sa Panginoon yan. Huwag naman nating masyadong i-judge yung mga tao yun sapagkat hindi ka naman lawyer. Hindi. Ibig sabihin ko ay, kaya natin, kung ano yung kanilang ginagawang pagsa-celebrate, nagtatayo ng Christmas tree, naglalagay ng Christmas light, nagbibigay ng, nagsishare ng regalo, kesa wala. Wow! Baka nga maging KG ka nga. No. Hindi. Kasi ang inaano ko lang po nito, lagi kong pinapahayag na bawat ang tao ay mayroong kaganapan sa buhay. Sabihin, makagaganap po sa buhay mo ng meron kang desisyon na ginagawa pero na hindi naman nasasaling yung ating Panginoon na sa'yo magagalit. I mean, umiwas ka rin naman. Let's say, halimbawa, alam mong mali. Diba? Alam mong mali. May party ganyan, tapos maglalasing ka, mag-ano ka ng sarili mo, lulubdub mo yung sarili mo doon para lang mag-celebrate. Kanina mo siya-celebrate. Hindi siya-celebrate sa Panginoon niya. Siya-celebrate mo yung sarili mo. Baka nga may hugot ka pa dyan. Baka sabihin mo, iniwang ka, malamig ang Pasko. Wow! Hindi lang po. Kasi nga, mga kapo, dapat po natin alalahanin na yung pagdiriwang ng Pasko ay binibigyan naman niya sa kalayaan ng bawat isa. Kung ikaw ay nais mong mag-celebrate, mag-celebrate ka. Kaya lang, sabi nga po dito, sa sinasabi nga po sa, kayo na po magbukas sa aklat ng Biblia, doon po sa Exodus 32, 5-7. Yun na po yun. Basahin nyo lang po yun at hindi ko po kailangan idikdik po ito. Dapat ikalala lang. Pero kasi ako po, meron nga pong Christmas party na magaganap yun. Bawal. Hindi kami dapat ganun din. Bawal. Diba? Bibili nga ng regalo. Bawal. So, akin lang po na tinutukoy dito tungkol sa Pasko is sabi nga, Pasko is sharing and giving and loving, of course. But lagi lang mo tandaan na ano ba yung sineselebrate natin na pag-araw ng 25. Sana yung 25, umabot pa ng 26, 27, 28, 20 na hanggang sa susunod na December uli. Ibig sabihin, magbigay tayo, mag-share tayo, mag-love tayo sa ating mga sa buhay, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga paligid na hindi dapat war. Huwag ganon. Lagi natin tandaan ng mga kaprox na alam naman natin na nalalapit na ang pagdating nating Panginoon. Of course, wala namang sino man. Sabi ng iba, nagsasabi sila, matagal ko na hinihintay. Huwag mo hintayin. Huwag nating hintayin. Relax ka lang. Kasi pag dumating ang Panginoon, yun na yun. Wala na second chance. May iwan na kung sino maiwan, no? So, ibig sabihin ko po, ay enjoy lang po natin ang life natin, but huwag natin pabayaan ang ating spiritual. Pwede kang pumunta dyan sa mga kaibigan mo, mag-party ka, magregalo ka, magbigay ka, sharing. But, huwag mong kalilimutan yung kahalaga kung ano yung sineselebrate mo ngayong Pasko. Yun ang napakahalaga. Tandaan po natin na mga bagay na yan, yung makikita natin, ilaw, Christmas tree, mga regalo, may iiwan naman yan. Hindi mo madadala yan na, ay, binigyan ko yung inaanak ko ng regalo, napakamahal nyon. Wala rin, naiiwan mo rin yun. Bigay mo sa kanya, siguro, sabihin mo sa kanya kung ano yung buhay mo kay Kristo. Yan. Pag hindi, ewan ko lang, baka sabihin niya, alis na po ako, okay naman to si Ninong, si Nina. Okay, magtago na lang kuya. Paano kami? Di ba? Hindi po. Mga prox, mga sis. Lagi po nating tandaan lamang na yung pong ginagawa natin dito sa mundong ito ay
pansamantala lang. Kaya enjoy na lang po natin ang ating pong ginagawa sa buhay. Yun. So, yun nga po ay patuloy lang po tayong celebrate na wag nating pigilan ng mga iba nating mga kapatid. Hayaan natin mag-celebrate, hayaan natin ibigay ang kanilang ninanais sa buhay na makasama ang kanilang pamilya ngayong araw ng Pasko. Kaya please support our music. Sabay ganun ang maligay, ang himig ng Pasko. Marami pong song doon. Pakinggan niyo po. At tayo naman po hindi naman po dapat nating ipagbawal yung pag-celebrate ng Pasko. Napakasarap nga ngayon nga, lamig nga ngayon. Alam niyo po ba dito ngayon sa Saudi Arabia ay ngayon dito po sa amin pong erang ito ay hapon ay 4 lang naman. 5, ngayon 7. Ewan ko hanggang kailan to. Sobrang lamig. Pero kaya nga tingin niya susunod yung makikita ko natin. Baka makapal na yung susuot ko ngayon. Medyo may doble lang po ako kaya po ito lang suot ko. But ang gaya po siya sabi ko, ang Pasko po ay pwede po natin siyang celebrate, but wag po natin siyang gawing dahilan na parang sasabihin natin sa ating mga kapatid na ay para sa pagano lang yan. Wag naman ganoon. Kaya yung celebrate yung mga tao. At lagi naman natin itong ginagawa na minsan lang, isang araw lang na darating ang 25. Pag tumapos ng 26, tapos na. O saka kayo mag-sermon. Yung mga pastor na yun hindi naman lahat. Huwag naman mag-ayos sa akin ng mga pastor. Pero yun nga, sabi ko nga, huwag naman natin kontrolin yung mga bagay na ikasisiya naman ng tao. Na actually, pwede mo namang iwasan. Pero, siyempre, minsan, take advantage na rin. Nagkakaroon po ng reunion ang mga pamilya dito po sa mga ganitong pong okasyon. Okay? Pag po tayong KJ, hayaan po natin mag-celebrate ang bawat isa at bawat pamilya. Lahat po ng mga Kristiyano ay magkaisa na. Sinasabing Pasko. Pasko yung kapatid mo sa music, doon ka pa rin, gagalit ka pa rin sa kanya. Hindi po. Yun nga po, give love on Christmas Day. Kaya hintayin ko po yung regalo nyo So ito po ang ating pong ito po yung verse po natin na matatagpuan. Ito po ang verse po natin na matatagpuan sa Mateo 1:23. Napapa-English na ako kasi excited na ako doon sa rap music kasi English nga po yun sa Mateo 1:23. Tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Amen. Diba? Emmanuel. Kaya yung mga Emmanuel na pangalan dyan, napakaswerte nyo. Ibig sabihin nyo ay kasama natin ang Diyos. Kaya pag ikaw ay Emmanuel pangalan mo, panindigan mo. Kaya yung apo ko, hindi ko nilagay Emmanuel. Ang apo ko ay pangalan ay Rio Bennett Sayon. Sayon City. Yun. So, tandaan po natin na ating pong muli ay yung pong kapanganakan ng ating Panginoon ang siyang ating pagdiwang at lagi natin tandaan na may isang sanggol na sinilang para sa ating kaligtasan. Ito po ang ating quote for today. Yan. Ang Pasko ay araw na pagbibigayan. Yun. At pagmamahalan. Ito ay mahalaga sa lahat ng mga nilalang. Of course. Pero dapat nating alam na ang Pasko ay pagsilang ng nagligtas sa sangkatauhan. At yun ang lagi nating tandaan. Tandaan mo at tandaan ko. Ikaw, tandaan mo Yun. So, napaka-simpleng quote lang naman po yun. At maraming quote araw ng Pasko Love, sharing. Yun lang po mga simple. Pero sa akin nga po ay pagpapaalala po sa isinilang ng araw nitong
Kapaskuhan na sinasabi na December 25. Tandaan lang po natin yung mga kaprox, mga kasis, na ang ating Diyos ang laging sentro, hindi po ang sino man. Kaya na, hindi yung laklakan blues dyan. At saka party-party na wala namang kasaysay-saysay. Lagi po nating kasama si Lord sa ating buhay, sa ating party. At simple, Thanksgiving. Mag-Thanksgiving ka, magpasalamat ka sa Panginoon, di ba? Yun naman ang importante, yung magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Amen? Ayun, okay. Salamat po at patuloy nga po kayong in-encourage ko po na makinig po sa aming po mga estasyon, sa aming po sesyon, ang EGMI Online Music Radio at maging EGMI Music at ang aming pong mga music po ay naka-ongoing na po. At praise God, maraming salamat po sa patuloy po na umaangat po ang aming po subscriber. At ito po ay para po sa inyo po mga kaprox, mga kasis. Nasa over 31,700 plus na po kami. At praise God, salamat po sa buhay po ninyo at hindi po ako iniiwanan. Salamat po talaga. At ito yung personal ko po. Salamat sa inyo. Since na nag-start po ang EGMI, nandyan po kayo at malapit na rin po ang aming team pong pagtatapos nitong end na to, ng year na to ay magkakaroon rin po kami ng pagpapasalamat sa lahat ng mga tao po na patuloy na talagang sumusubaybay sa aming pong session nito. At malapit na rin po yung pong aming pong anniversary nga pala ay mag-end na rin po, malapit na rin po. At another year, another topics, another songs ang mangyayari po sa 2025 pagpasok ng January. Kaya maraming po salamat sa inyo mga kaprox sa patuloy niyo po pagsama sa akin, pagsama at sa likod ng kamerang ito at sa mga lahat po na sumusubaybay all over the world na po ang aming pong session ito at salamat po sa mga lagi pong nag-aantabay sa aming pong session ito at ang mga music po. Muli, ito po si Prox Bex na nagpapasalamat at nagsasabi advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Ito po ang EGMI Online Music Radio.